So yung first muna na i-discuss ko ay yung vertical plane surface, hydrostatic force on vertical plane. So ito po ang itsura ng ating vertical plane, itong nakababad. Wala tayong pakialam sa lumagpas sa tubig. Kasi ang tinatamaan lang ng water ay yung area na nakasubmerge. So itong nakasubmerge na to, ay ito po yung nalagyan ko lang ng triangular arrows. Kasi siya lang yung under load, lateral load ng hydro. Yung itong static na liquid na to, na hindi gumagalaw pero meron siyang lateral force na dine-develop. And ito yung lateral force niya, yung black na uniformly distributed load. Pero ang resultant force niya ay itong white na F. And yung F na yan, ito matama siya sa center of pressure. At yung center of gravity naman ay ito naman yung sentro ng gravity ng plane. At parang ano lang yan, ginagamit lang to pag sinosolve natin yung eccentricity E. Kung nasolve na natin guys yung force, ay hindi ibig sabihin ay nakatama siya sa gravity, center of gravity, kundi nasa baba. Kasi po ang formula kasi ng force ay pressure times area. And ang formula kasi ng pressure ay force over area. And ito po yung topic na na-discuss na nung last video. Ito lang, ganito lang kasimple. Ang pressure ay force over area. Or, ang pressure ay pwedeng makuha yan sa, ito pa lang din-discuss ko nung last topic, unit weight of the liquid times the depth kung saan siya nakalocate. Pero since yung object natin ay malaking bagay siya, malaking object guys, centroid yung reference point natin. Hindi tulad nung last video na point to point lang. So ang point na yan pag pinalaki ay kung naging object ay centroid. Centroid naman ang maging reference natin sa object na malaki para balanse. So ito yung force formula guys. And yung eccentricity naman na pagitan ng center of gravity at center of pressure ay ito yung formula niya. And maipapakita mamaya guys kung paano na-derive itong formula. Ito rin actually guys is kahit na alam na natin itong formula galing sa strength of materials, na-derive din ito mamaya. Parang verification lang. Okay, since vertical plane tayo, ang angle natin ay from the horizontal kasi ito eh. Yung angle daw ng plane from the horizontal, 90 degree kasi pag vertically. So, ang sine 90 degree, 1 yan. Kaya maging ganito lang ang ginagamit natin dito sa vertical plane. And then, ito naman yung mga ating terms. Example, itong problem, kung i-interpret mo, ganito daw ang interpretation niya. Meron daw gate na nasa ilalim ng tubig. Ang top edge niya, 1.5 meters below the water surface. Kung titignan mo sa harap ng gate, ito ang itsura niya. Ito yung dimensions niya. 2 by 3. At ang location ng centroid niya, 1.5 meter from above. And from below, siyempre, kasi rectangle to. And ito, naka-indicate na yung mga center of gravity and center of pressure. Pagitan nila is E. And ito yung uniformly distributed load na triangular. Ang resultant niya ay F. Okay? And ang solution niyan, gamitin mo, sabi na kasi determine the resultant hydrostatic force. Edi ito na, gagamitin natin na formula. Substitute lang tayo dito. 9.81 talaga, kilonewton per meter cube yung unit weight ng water. Ang area naman niya ay area ng rectangle, 2 by 3. Ang H bar guys ay ito yung location ng center of gravity na sinabi ko kanina lang sa realistic image kanina. Center of gravity, itong center of gravity, ano daw ang distance niyan from above? 1.5 plus 1.5, so 3. And then dito na daw yung ating force na F. Pero syempre hindi pa natin alam kung anong exact position niya sa baba. So i-compute na natin si eccentricity E. Ito yung location ng center of pressure relative to center of gravity. So,
Yung moment of inertia ng rectangle ay base times height cube over 12 over yung area na 2 by 3 times the h bar, distance, location ng center of gravity from the water surface, 1.5. Ito, 1.5 plus 1.5. So, maging ganyan. Ganyan lang kadali guys ang vertical plane. Pag dito naman guys sa example, same din ang gagawin natin. Iniba ko lang yung shape, triangle naman. Same, likewise, hindi ko na uulitin yung sinabi ko kanina sa example 1. Supposedly example 2 to. Anyway, solution naman dito guys ay parehas. Substitute mo lang din. And syempre, yung location ng center of gravity ng triangle ay 2/3 of 4 yung kanyang tail. Sa head niya, 1/3. Expect ko guys, alam niyo na yan. So, 2/3 times 4 to plus 2. So, maging 2.67 plus 2 yung distance ng center of gravity. So, ito din. Yung eccentricity naman niya, ito yung moment of inertia naman ng triangle. 3 base times height cube. Yung base niya ay 3, height niya ay 4. Pero yung denominator niya ay 36. Memorize niyo yan. Tapos yung area ay 1/2 times base times height. Yung h bar, gayahin mo lang yun nasa taas. Boom. Yan lang. Next example ay circle naman. So yung sa circle, parehas din ang ginawa ko nung previous problems. Ganito rin gagawin ko. Force, tapos area ng circle, syempre ay pi r squared. 5 naman yung kanyang distance from water surface kasi given na. So ito na yung total force. Tapos yung pagitan ng center of gravity at center of pressure, hindi ko nang nalagay dyan. Yung moment of inertia muna, ito yung pi d raised to 4 over 64. Memorize niyan. Pi d, diameter, raised to 4 over 64. Ang diameter niya, 2.5. And yung area naman niya, pi r squared. Tapos yung h niya ay 5. And then, maging ganyan. Ganun. So, next naman ay yung diagonal plane. Hydrostatic force on diagonal. So, ganito naman pag naka-diagonal. Yung triangular uniformly distributed load ay susunod din. Dumiagonal din siya. Pero yung mga h bar and h, yung location ng ating center of gravity ay vertical pa rin yan. Ito pa rin yung symbol na gagamitin natin pag vertical. Pero pag diagonal, y na lang para hindi tayo malito. At ang pagitan ng center of gravity and center of pressure ay E. Ito guys, point S dapat yung edge ng surface na to. Tapos point B dito sa baba, point S dun. And mag-derive kasi tayo ng formula dito. So, mangyari, so, consider the strip. Di ba? Ito point S. Ito daw yung strip guys. Ito yung object na binabangga ng ating static liquid. Ito, under lateral force ng static liquid. Pero, ito yung strip guys. So, ito daw yung isang strip. Kukunin natin sa plane na to. At, ang strip na yan ay yung force, ang behavior ng force sa kanya ay, since strip siya, maliit din yung force. At, equal yan sa pressure times area. Force equals pressure times area. Pero yung dA is infinitesimal A area, so dA. Tapos yung pressure guys, ang pressure guys na nade-develop along the horizontal, hindi siya along sa along sa length nitong itong daanan ng mouse cursor ko, kasi syempre palalim ng palalim ang tubig, lumalakas ang pressure.
Kaya dito na lang sa horizontal. Ang tinutukoy nito ay horizontal. Papaparehas ang pressure sa horizontal surface niya lang. Itong horizontal lang ng strip. Kaya hindi siya dp. So yung P daw natin ay unit weight times H. Alam natin yan. And ito ay galing yan sa last video, itong formula. And substitute mo lang dyan. Anong goal natin dito pala? Mag-create tayo ng formula na ma-eliminate natin yung mga unnecessary. Gawin nating simple na kayang-kaya natin input yung mga given values. Dito pa kasi, hindi pa kasi given yung mga wala namang value na df at dA, kaya kailangan natin i-eliminate mga yan muna. So, naibigay na yung unit weight at h muna. Yung h mo is yung h bar sana yan, pero since strip ang tinutukoy natin, h na lang ang centroid ng ating strip kasi hindi naman sa kabuuan muna. And then after that, yung h daw natin ay siyempre may katumbas yan na diagonal. Ang diagonal, kino-convert din yan into vertical. Kaya h is equals to y sin theta. Itong theta na to, same din yan sa theta dito sa baba kasi symmetrical yan. Then, dito, ang df, i-substitute mo lang si h dito. Magiging ganito na. So, hindi pa natin actually naalis si dA at df. Kaya i-integrate na lang natin daw. And after natin na-integrate, maging f na yan. And ito muna, hindi ko muna integrate. Ito kasi guys, ay galing na to sa calculus. Ito ay moment area. Summation moment area guys. Familiar kayo sa Varignon's theorem? Ito yun. Sadyang Laplace lang ginamit. Varignon's theorem to. So, ito yung total area. Ito yung kabuuan na centroid location. And dito guys, imagine mo na sigma ito, hindi na Laplace, sigma na summation. And y sub I yan. Tapos ito, area sub I din. So, parang sinasabi natin na area dito, let's say dito banda sa top niya, area 1 times y1, tapos dito naman area 2 times y2, tapos dito naman area 3 times y3 hanggang sa mapunta sa last. And nagre-reference point po tayo dito sa A. Yung pag-summation moment dito, guys. At ang total nila A times y bar. So itong Laplace or integral of y dA, alisin ko yan, gawin kong ay bar. And then after that, eliminate naman natin si y bar sin theta. And ito ay h daw. Binalik lang natin yung kanina dito. Ginawa natin vertical, h bar. Kasi y bar yun eh. So ang corresponding height niya, vertical height ay h bar. So maging ganyan, h bar. And parang familiar na to actually guys. Ito na, nakapunta na tayo sa formula ni pressure times area. Ito yung sinasabi kong na-derive. Na actually, strength of materials lang to. So this is parang walang kwentang derivation. Verify lang natin. Paano naman kapag sa E? Pag sa eccentricity, iba naman ang, di ba kanina sa moment area, ginamit dito, moment area. Ngayon, ang gagamitin natin ay moment na force. So, itong force na gagamitin natin and perpendicular distance niya, magsimula tayo sa S. So, summation moment at S. So, rotate si F around S. Lahat ng force mag-rotate around S. Pero hindi ko ilalagay na equals to 0. Kasi, alam ko na ito yung YP, yung P na yan, center of pressure. So yung Y na yan ay yung itong YP na given, papunta dun sa tinatama ni F. Times F, ito na yung moment na yan, around the S. Equals, kung i-integrate mo yan, maging ganito. Equals daw siya sa integral ng Y dF. Okay? Equal daw yan sa integral ng Y dF.
A while ago, nakuha naman natin nung last slide na ang F ay ganito, ang DF ay ganito, na ito, ang DF, integral mo lang, maging ganito. I-substitute mo yung dalawang to dito. Mamaya makikita mo ang effect. So, magiging ganyan after mo na substitute. Mamaya guys, may makikita ka na ang y na to na doble. Pwede mo nang i-multiply ang y. Magiging y squared. And may mapapansin ka dito na nagkabuo tayo ng second moment. Guys, for your information, ang first moment of area, ito, dA times y. Ang dA times y, area times the distance, perpendicular distance. Ito, area times the perpendicular distance from the point S. Perpendicular distance, guys. Remember, perpendicular distance. Sa moment area yan, hindi yan moment force. Moment area yan. At first moment ang tawag dyan. Pero pag i-multiply mo ulit ng another distance, perpendicular distance, uulitin mo. Kaya y squared, ang second moment na tinatawag ay yun yung moment of inertia. So, ito ay equal sa moment of inertia. So, ilagay mo doon. Ayan, is, yan. So, ito guys, na cancel ko na lang yung mga sin theta and maging ganito na. Pati yung unit weight makancel. And then, so after that, alam naman natin na yung formula ng moment of inertia ng shape, guys, ay ganito yung complete formula niya. Ito ay pag kino-consider natin yung layo na sa reference point. Pag hindi na tayo itong moment of inertia ay para siya sa shape lang. Ito yung AY bar squared ay kung malayo siya sa reference point. And then maging ganito na. Substitute mo na lang doon. After that, copy-paste mo lang ulit. I-ayos mo lang konti. Alam mo naman na yung difference ng Y na depth ng pressure, center of pressure at center of gravity ay E. Kung i-minus mo yung dalawa, yun yung eccentricity, di ba? Sinabi ko kanina na yung pagitan ng center of gravity at center of pressure ay E. So, magiging ganyan. Then, i-ayos ko lang kasi ang purpose niyan ay para alisin ko si YP. Nilagay ko si E plus Y bar. And maging ganyan. After that, pwede mo na makancel si Y bar. Parang sinisimplify pa natin mas lalo yung equation natin. And naging ganito na yung equation. And yung Y bar na to ay diagonal siya. Pwede na to actually guys na formula. Pero pwede naman natin na ilagay si H bar para vertical na lang. Kasi madalas yun ang nakalagay sa tanong. The center of gravity is like 5 meters below the water surface, for example. Kaya convert na lang natin into vertical. Tapos ilagay natin. Maging ganito na. So, yan. Kung ayaw nyo guys yung derivation niya, pwede nang i-memorize na lang tong formula. So, example guys. Kung i-interpret mo naman ito, maging ganyan. Okay? Ganito. Altitude guys, medyo nakakalito tong altitude. Kung tignan mo sa dictionary, ang altitude ay vertical distance. Pero, ito pala yung distance distance length ng ating triangle bago nila baliktarin na i-incline guys. So ang 1.5 na yan, ito yung diagonal na length niya. Hindi siya vertical, okay? Huwag kayong ma-confuse. And inclined siya ng 45 degrees. The vertex of the gate is 2.4 meter vertically below the water surface. Determine the total force acting on the plane and the eccentricity E. So parehas ang hinahanap tulad ng kanina. So yung solution guys ay ito. Ito parehas din sa F. Kasi yung derivation kanina parehas, hindi nagbago. Substitute na lang natin guys yung mga galing dito sa figure. Ito 9.81. Area ng triangle. Tapos yung 2.4 plus the 2/3, di ba?
ang centroid ng triangle sa tail, 2/3 times 1.5. Tapos patayuin mo vertically para sin, kaya maging sin 45. Kasi diagonal pa yon. So, maging ganyan. Sa eccentricity naman, complete formula na, meron na tayong sin theta. Di ba yung moment of inertia, formula ng ating triangle ay base times height cube over 36. Tapos, multiply natin yung sin theta dito na 45. Area naman ng triangle ay 1/2 base times height. Tapos yung h bar, center of gravity guys, ay 2.4 vertical distance yun basta kung h vertical. Pag y, diagonal, okay? So, 2.4 plus 2/3, yung tail ulit. 2/3 ng 1.5 times sine para maging straight. Direct vertical. Vertical, sine 45 degrees. So, ito na yung sagot. Ayan. Ganun lang guys. Again, thank you for listening.